sa di mailalang, nanay inako niya't inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piking na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Bartolome, Apostol ni Jesus. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y mapayapaan, at sa lupa'y mapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Guru
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mangdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. At mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat. No? Tayo po ay nasa Huwebes muli ng linggong ito. Alam mo ninyo, kapag tanghali at ako'y nakakapagmisa, kami po ay nagre-report ng ating Thursday feeding program tuwing Huwebes ng umaga. Sa umagang ito, tayo ay inabot ng 360 plus na mga pinakain nating kapatid na mga nakatira sa lansangan. Kasama namin kanina si Monsignor Ding Coronel. Siya ay sumama sa pagpapakain din. In fact, siya ay nakikain kasabay din nila. Na nakakatuwa at nag-share si Monsignor sa kanila. At yung ating pong feeding program, mga kapatid, dumadami sila kasabay ng pagdami ng inyong mga nagbibigay at tumutulong. Katunayan kahapon, may humabol pang nagbigay ng pangpabaon. Kasi bukod po doon sa kanilang pagkain, meron tayong pabaon sa kanila para maiuuwi nila, maitatabi nila, at mauunti-unti nilang kainin. Kahit sila ay nasa kalsada lamang. Pero meron pang binibigay na pabaon. Pero dahil kapag napakarami na, at kukulangin yung ating pagkaing inihanda talaga, yung pabaon natin ay binibigay natin doon sa mga nasa labas pa. At alam ho ninyo mga kapatid, kami nagpapasalamat sa mga hindi lang sponsor, nagvo-volunteer din. At nakakatuwa hong maibahagi sa inyo yung mga nagvo-volunteer, hindi lang isang tao, pamilya, mag-asawa, magkapatid, meron dyan magkatrabaho. Sabi sa akin, "Father, alam mo, buti na lang isinama ako nito. Buti na lang sinama ako ng kapatid ko. Sinama ako ng kaibigan ko. Buti na lang sinama ako ng nanay ko." Alam nyo, yan yung lengguwahe natin eh. Kung sino-sino sinasamahan mo. Ha? Di ba? Kapag kayo po mga magulang, pag nakita nyo tumitigas ang ulo ng anak mo, pag nakita mo yung anak mo ay nagkakaproblema, anong sasabihin? Ayan. Kung kani-kanino ka kasi sumasama. Kung saan ka dinadala ng mga barkada mo. Kung saan ka dinadala ng mga katropa mo, ng mga katrabaho mo. Ay magandang tanong yan sa atin ngayon. Tamang-tama sa pinagdiriwang natin ngayon, kapistahan ni San Bartolome.
Alam mo ninyo sa ebanghelyo natin, baka sabihin ninyo, bakit parang hindi naman natawag yung pangalang Bartolome? Sa ebanghelyo ni San Juan, yung pong tinawag niyang Natanael, sa ebanghelyo ni Lucas, Marcos, Mateo, si Natanael ang tinutukoy na Bartolome. At kung sino ang kaibigan ni Bartolome? Si Felipe. Marahil bago nila makilala si Jesus, matagal nang magkaibigan si Felipe at Bartolome. Kaya mapapansin mo ninyo, kapag pinapakilala sila, laging magtandem. Nung ako po ay high school, elementary, meron akong kaklaseng kung tawagin ay best friend. May mga ganun naman tayong kakilala. Kaya nga minsan pag lagi kayo magkasama, anong sasabihin? Magkamukha na kayo. Para na kayong magkapatid talaga. Para kayong pinagbiyak na itlog. Siguro si Natanael o Bartolome at Felipe ay matagal nang magkakilala. Kaya naman, ano yung magandang tagpo sa ebanghelyo natin? Itong si Felipe ang unang nakakilala. Ang unang nakatagpo kay Jesus. Bilang mabuting kaibigan, ano ang ginawa ni Felipe? Pumunta siya sa kanyang kaibigan. Sabi dito, hinanap ni Felipe si Natanael o Bartolome. Hinanap niya. Parang si Maria, naalala ninyo? Pagkatapos siyang dalawin ng anghel, anong ginawa ni Maria? Dinalaw si Isabel, si Elizabeth. Sapagkat gusto niyang ibahagi ang mabuting balitang siya'y magiging ina ng Diyos. Ganon din si Felipe, bilang mabuting kaibigan. Matanungan natin ang sarili natin, ako ba, kapag ako'y nakakatanggap ng konting ginhawa sa buhay, kapag ako ba ay gumagaling, kapag ako ba ay nakakaipon-ipon, nakakaangat-angat, kapag ako ba ay nakaipon ng malaki, kapag may magandang nangyayari ba sa akin, kilala ko pa rin sila o nagtatago ka na o sinosolo mo na? Hinanap ni Felipe si Natanael. At anong sabi niya? Natagpuan ko na si Jesus. Ang nais ni Felipe, hindi lang siya ang mailigtas, hindi lang siya ang mabago ni Jesus, hindi lang siya ang maging mabuti. Gusto ko pati ikaw. Ito'y magandang paalala sa atin, na sana hindi lang ikaw, hindi lang sa'yo sana mangyari ang magagandang bagay, ang magagandang pangyayari sa buhay. Pero minsan, anong sasabihin mo? Ito ko minsan yung lengguwahe, yung linya sa mga teleserye, walang liligaya sa atin. Hindi pwedeng ako lang ang maghihirap, dapat ikaw din. Hindi pwedeng ako lang ang may problema, dapat ikaw din. Pero pag ginhawa, ay hindi ka pwedeng kasama. Dapat akin lang. Dapat ako lang. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni Bartolome, sana maalala natin na wag lang tayong maghanap ng mabubuting kasama sa buhay. Sinasabi nyo sa mga bata yan, piliin mo yung sasamahan mo. Piliin mo yung kakaibiganin mo. Pag lumalabas ka ng bahay, pero sana kahit matatanda na tayo, sana hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para makatagpo tayo ng mabuting kasama at mabuting kaibigan. Sana nasa loob ng bahay, nasa ating pamilya, ang mga tunay din nating kaibigan at mabuting makakasama. Hangarin natin na sana, Lord, yung kaibigan ko rin, yung katrabaho ko rin, yung kapitbahay ko rin, yung kasama ko rin, sana siya rin makilala ka, matutong mahalin ka, at paglingkuran ka. Sana sila rin gumaling
maginhawa at mailigtas. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa Panginoon na sana hilumin niya ang mga sugat ng bawat pagsasama. Sana ayusin ng Diyos ang anumang sira sa bawat pagsasama. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ipagdasal natin sa Diyos na wag lang tayong makatagpo ng mabubuting makakasama sa buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo rin maging mabuting kasama sa buhay ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ng pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, karahasan sa ating bansa, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga nag-aalaga din sa mga matatanda at may sakit, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga taong nagawa natin ng mali at nasaktan natin dahil sa ating ugali. Ama naming maawain, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo po kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluto ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Bartolome, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, wala
Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard lamang po o sa Plaza San Juan lamang ang labasan po ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroonang ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat pa rin, hindi lamang sa pagpunta at pagsisimba ninyo rito, minsan halos araw-araw, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon pa rin. Alam namin na kayo may sari-sariling pangangailangan, kakulangan din sa buhay. Pero ang inyo pong ginagawang pagbibigay, gaano mang kaliit o kalaki, ay sobrang naming pinahahalagaan at pinagpapasalamat. Salamat sa pagtulong ninyo sa mga programa, gawain ng ating simbahan. Yung pong mga nagbibigay ng pinansyal na tulong, yan po ay ginagamit din natin hindi lang sa mga gawain dito sa loob ng simbahan, kundi sa mga estudyante, sa mga may sakit, at mga kapatid nating nangangailangan ng pinansyal na tulong. Yung pong mga in-kind donations, doon lamang po ang pagbibigay sa ating Benedict Building, sa Social Service at Relief Office. Yung mga bigas, delata, noodles, kape, tubig at sabon, yan po ay nagagamit natin hindi lang sa ating feeding program kapag Huwebes, hindi lang sa mga nakakulong sa Manila City Jail, hindi lang kapag may kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na hinihingi ang ating pagtulong. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng mga programang ito. Salamat at ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Bartolome
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,